Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman, at maligayang pagdating muli sa ating paglalakbay sa mga nakakubling hiwaga ng ating kultura. Sa bawat araw na lumilipas, may mga lihim na bumubulong mula sa nakaraan, nagbabala o nangangako. Ngunit may iilang araw na ang mga lihim na ito ay mas malakas, mas mapanganib o mas sagana sa biyaya. Ang Oktubre 10 ay isa sa mga araw na iyon, isang pintuan patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating kapalaran at mga puwersang nagtutulak sa ating buhay. Humanda kayo dahil ang araw na ito ay puno ng mga aral at babala na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Ang Oktubre 10, isang petsa na tila ordinaryo sa kalendaryo ng marami. Ngunit sa mga mata ng mga nagbabantay sa mga sinaunang kaalaman, ito ay ang araw ng lihim na pagbabago. Isang panahon kung saan ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikitang mundo ay bahagyang bumubukas, nagbibigay daan sa mga mensahe mula sa kabilang panig at nagpapahiwatig ng mga pagbabago na maaaring humubog sa ating kinabukasan. Ito ay isang araw na sinasabing may malakas na koneksyon sa siklo ng kalikasan, lalo na sa pagtatapos ng anihan at paghahanda para sa nalalapit na taglamig sa ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa ating tropikal na bansa, ito ay nauugnay sa simula ng pagpasok ng mas malamig na simoy ng hangin at ang paglilinis ng kaluluwa bago ang mas malalaking pagdiriwang. Pinaniniwalaan na sa araw na ito, mas matalas ang ating pandama sa mga babala ng kalikasan at mga sign ng universo na nagtuturo sa atin ng tamang landas o nagbabala sa mga panganib. Sa Kristiyanong tradisyon, ang Oktubre 10 ay ginugunita ang kapistahan ni San Francisco Borgia. Siya ay isang santo na ang buhay ay sumasalamin sa mismong tema ng lihim na pagbabago. Mula sa pagiging isang makapangyarihang duke, kinilala siya sa pagtalikod sa lahat ng yaman at kapangyarihan ng mundo upang ilaan ang kanyang sarili sa Diyos bilang isang Heswita. Sa araw na ito, ang mga deboto ay lumalapit kay San Francisco Borgia, humihiling ng patnubay upang makita ang tunay na halaga ng buhay, higit sa material na kayamanan. Ipinapanalangin sa kanya ang kapayapaan ng kalooban, ang lakas na talikuran ang mga tukso ng mundo, at ang karunungan upang makilala ang tunay na tawag ng Diyos sa kanilang buhay. Sinasabing si San Francisco Borgia ay isang tagapamagitan para sa mga naghahanap ng pagbabago sa kanilang puso, mga nalulumbay at mga nag-aalala sa kanilang kapalaran. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na kapangyarihan at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman at katanyagan, kundi sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Ngunit bago pa man dumating ang impluensya ng Kristyanismo, ang mga katutubong Pilipino ay mayroon ng sariling pagtingin sa mga araw na tulad nito. May mga paniniwala na ang mga araw na nagaganap ang malalaking pagbabago sa kalikasan, tulad ng pagbabago ng panahon o mga anihan, ay nagtatampok din ng mga pagbabago sa mundo ng mga espiritu. Maaaring ang araw na ito ay nakita bilang isang panahon kung saan ang mga anito o diwata ng mga kagubatan at ilog ay mas aktibo, nagbibigay ng mga babala sa pamamagitan ng mga panaginip o mga kaganapan sa kapaligiran. Sinasabing sa ganitong mga araw, mas madaling makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga ninuno na maaaring magbigay ng payo o babala sa mga nabubuhay. Ito ay isang panahon kung saan ang espiritual na paglilinis at pagpapakumbaba ay mahalaga upang maiwasan ang galit ng mga hindi nakikitang nilalang at upang makatanggap ng kanilang biyaya. Ang buhay ni San Francisco Borgia ay isang epiko ng pagbabago, isang kwento na nagpapamangha at nagbibigay inspirasyon sa marami. Ipinanganak noong 1510 sa isang marangal na pamilya sa Espanya, si Francisco ay inihanda para sa isang buhay
na puno ng kapangyarihan at karangalan. Bilang Duke ng Gandia, siya ay namuhay sa gitna ng karangyaan at impluensya, isang paborito sa korte ng Emperador Charles Peter. Ngunit sa likod ng lahat ng kislap at ganda ng kanyang posisyon, mayroong isang bumubulong na pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang nakakagulat na pangyayari. Noong 1539, inatasan si Francisco na samahan ang labi ng namatay na Empress Isabela ng Portugal patungo sa Granada. Kinailangan niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng Empress bago ilibing, at nang buksan ng ataul, bumulaga sa kanya ang nakasisindak na tanawin ng labi ng Empress na unti-unting nabubulok. Ang dating kagandahan at kapangyarihan ng isang emperatris ay naging alabok at panginginig. Ang karanasang ito ay nagdulot ng malalim na pagkatanto kay Francisco. Kung ang kagandahan ng isang reyna ay maaaring maging ganoon sa isang iglap, ano pa ang kabuluhan ng anumang yaman o kapangyarihan sa mundo? Ang karanasang ito ay nagtanim ng binhi ng pagtalikod sa material na buhay. Sa loob ng maraming taon, patuloy siyang namuhay bilang isang duke, naglingkod sa kanyang pamilya at bansa, ngunit ang kanyang puso ay unti-unting lumalayo sa mga bagay ng mundo. Nang mamatay ang kanyang asawa, si Leonor de Castro, noong 1546, ito ang huling tulak na kailangan niya. Iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian at titulo. Ibinigay ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng pamilya at pumasok sa Society of Jesus o mga Heswita. Sa ilalim ng pangalan na Padre Francisco Borgia, siya ay namuhay ng payak, nagboluntaryo sa mga gawaing pang-ospital at nagpakita ng malalim na pagpapakumbaba. Ang dating Duke ay naglakad sa mga lansangan, nagpapalimos at naglingkod sa mga mahihirap, isang malaking kaibahan sa kanyang dating buhay. Ang kanyang pananampalataya ay lalong lumalim at siya ay naging isang pinuno ng Heswita, nagtatag ng mga kolehiyo at nagpalaganap ng ebanghelyo sa buong Europa. Ang kanyang kwento ay isang buhay na patunay na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang panlabas, kundi isang malalim na paglilinis ng kaluluwa, isang pagtalikod sa mga pansamantalang pagnanasa, at isang ganap na pagtalima sa mas mataas na layunin. Ang araw na ito, Oktubre 10, ay isang paalala na may kapangyarihan tayong magbago, tulad ni San Francisco Borgia, kung handa tayong makinig sa bulong ng ating kaluluwa at tignan ang lampas sa nakikita ng ating mga mata. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na nagtatago sa araw na ito. Ang Oktubreton ay sagana sa mga pahiwatig na maaaring magbunyag ng ating kinabukasan, magbigay babala o magbigay direksyon. Mga katutubong palatandaan, panahon at ani. Kung maganda at malinaw ang panahon sa Oktubre 10, may darating na masaganang ani, ngunit maaaring maging tuyo ang susunod na panahon ng pagtatanim. Ito ay senyalis na dapat mag-ipon ng tubig at maghanda para sa posibleng tagtuyot. Kapag umulan ng mahina ngunit tuloy-tuloy sa araw na ito, tanda ng masaganang huling ani bago matapos ang taon at magandang simula ng bagong siklo ng pagtatanim. Ang ulan na ito ay biyaya, naghuhugas ng mga lumang pasanin. Kung may biglang pagbabago sa direksyon ng hangin o may matinding pagbugso ng hangin nang walang babala, tanda ito ng pagdating ng hindi inaasahang pagsubok. Pinaniniwalaan na ang hangin ay nagdadala ng mga di kanais-nais na enerhiya mula sa ibang lugar. Mag-ingat sa mga desisyon. Ang paglipad ng maraming ibon patungo sa iisang direksyon ng sabay-sabay ay tanda ng pagbabago sa lipunan o komunidad. Maaaring may darating na bagong liderato o mahalagang pangyayari na makakaapekto sa maraming tao. Araw-araw at pananalapi. Kapag nakakita ka ng patay na bubuyog o anumang uri ng insekto sa loob ng bahay sa araw na ito,
tanda ng posibleng pagkawala ng pera o pagkabigo sa isang transaksyon. Huwag itong basta-basta itapon. Idulog sa labas ng may paggalang upang hindi magalit ang mga espiritu ng kalikasan. Ang biglang paglaglag o pagbasag ng baso o salamin sa araw na ito ay babala ng pagkalat ng tsismis o pagtataksil mula sa isang malapit na kaibigan. Dapat maging maingat sa mga pinagkakatiwalaan at magbantay sa mga usap-usapan. Kung mawalan ka ng susi o anumang importanteng bagay sa araw na ito at makita mo ulit sa hindi inaasahang lugar, tanda ito ng magandang kapalaran sa paghahanap ng solusyon sa matagal ng problema o sa pagtuklas ng bagong pagkakataon. Isang senyales na ang mga nawalang ideya ay muling matutuklasan. Ang biglaang paglitaw ng mga gagamba sa iyong tahanan, lalo na sa mga sulok, ay nagpapahiwatig ng pagdating ng mga bagong koneksyon o oportunidad sa negosyo. Huwag silang patayin. Ang mga gagamba ay sinasabing naghahabi ng kapalaran. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng Oktubre 10 ay pinaniniwalaang puno ng malalim na mensahe mula sa iyong kalooban at sa mundo ng mga espiritu. Panaginip tungkol sa tubig. Kung ang tubig ay malinaw at payapa, ito ay tanda ng kapayapaan, ng isip at bagong simula. Ngunit kung ito ay madilim at magulo, nagpapahiwatig ito ng mga emosyonal na kaaguluhan o nalalapit na pagsubok. Panaginip tungkol sa paglipad. Ang paglipad ng walang kahirapan ay nangangahulugan ng kalayaan at tagumpay sa isang personal na ambisyon. Subalit, kung nahihirapan kang lumipad o nahuhulog ka, ito ay babala na kailangan mong maging maingat sa iyong mga desisyon sa totoong buhay. Panaginip tungkol sa pagkawala ng ngipin. Ito ay isang pangkaraniwang babala ng sakit, pagkawala ng mahal sa buhay, o malaking pagkalugi sa pinansyal. Mag-ingat sa iyong kalusugan at mga pinansyal. Panaginip tungkol sa mga hayop. Ang malinaw na pagkakita ng isang hayop ay maaaring magpahiwatig ng mga katangian na kailangan mong yakapin o iwasan. Halimbawa, ang ahas ay maaaring maging simbolo ng pagtataksil o paggaling depende sa konteksto. Ang pusa ay misteryo o kalayaan, habang ang aso ay katapatan o babala. Panaginip tungkol sa isang lihim na pintuan o daan. Nagpapahiwatig ito ng mga bagong oportunidad o isang nakakubling katotohanan na malapit ng lumitaw. Maghanda para sa isang pagbabago sa direksyon ng iyong buhay. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga taong isinilang sa Oktubre 20 ay pinaniniwalaang nagtataglay ng malalim na pag-iisip, intuitive na kakayahan, at likas na kakayahang magbago. Tulad ni San Francisco Borgia, sila ay madalas na nakakaranas ng mga makabuluhang pagbabago sa buhay kung saan natutuklasan nila ang kanilang tunay na layunin sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sila ay matatag sa kanilang mga paniniwala, tapat sa kanilang mga mahal sa buhay, ngunit mayroong isang misteryo na nakapalibot sa kanila. Malaki ang kanilang pagpapahalaga sa katotohanan at hustisya, at hindi sila natatakot na talikuran ang mga bagay na walang tunay na kahulugan para sa kanila. Sila ay mga nilalang na may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo, at ang kanilang mga intuisyon ay dapat pakinggan. Maaaring sila ay maging mga tagapagpayo, mga manggagamot, o mga guro na nagbibigay liwanag sa iba, mga iminumungkahi sa iba pang mga iminungkahi. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din ng marami ang araw ng pangalan ng mga may pangalang tulad ni Daniel, Francis, at Leonor. Si Leonor, halimbawa, ay isang pangalan na nagmula sa Eleanor na nangangahulugang liwanag o pagsikat ng araw. Ang mga may pangalang Leonor ay madalas na inilalarawan bilang matatag, matalino,
at may kakayahang magbigay liwanag sa paligid nila. Sila ay mga tagapagdala ng pag-asa at inspirasyon, mga taong may malalim na kalooban at malakas na espiritu. Ngayon, dumako tayo sa mga tradisyon at ritual na dapat nating isagawa sa araw na ito upang tanggapin ang mga biyaya at ipagdiwang ang araw ng lihim na pagbabago. Ritual ng paglilinis ng kaluluwa at katawan, pagbanlaw ng sarili sa liwanag, layunin upang linisin ang sarili mula sa negatibong enerhiya, lumang pasanin at mga alalahanin na naghahanda para sa espiritual na pagbabago. Mga kakailanganin: malinis na tubig, ilang piraso ng dahon ng pandan o sariwang bulaklak tulad ng sampagita, isang puting kandila, isang maliit na plato o lalagyan. Kailan at paano gagawin? Sa paglubog ng araw, bago maligo, punuin ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Hayaan itong lumamig ng kaunti. Ilagay ang mga dahon ng pandan o bulaklak sa tubig. Sindihan ang puting kandila sa tabi ng palanggana na sumisimbolo sa liwanag at paglilinis. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang lahat ng negatibong enerhiya o alalahanin na humahawak sa iyo. Dahan-dahang banlawan ang iyong sarili gamit ang tubig mula sa palanggana, simula sa ulo pababa sa paa, habang binubulong ang mga katagang ito. Sa tubig na ito, ang lahat ng luma ay lilinisin. Sa liwanag na ito, ang bago ay sisikat. Kaluluwa ko'y babalik sa liwanag at kapayapaan. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang matapos. Itapon ang tubig na pinagbanlawan at mga dahon sa lupa, sa labas ng bahay, malayo sa mga tao, upang ibalik sa kalikasan ang mga nalinis na enerhiya. Pakiramdam ang gaan at pagiging sariwa ng iyong kalooban. 2. Ritual ng pag-aalay para sa katatagan at karunungan. Layunin upang humingi ng patnubay kay San Francisco Borgia at sa mga ninuno para sa karunungan sa pagpili ng tamang landas at katatagan laban sa mga tukso ng mundo. Mga kakailanganin: isang maliit na plato, 3 puting kandila, malinis na tubig, isang piraso ng kaskakanin tulad ng suman o bilo-bilo na sumisimbolo sa pagkakaisa at kasaganahan, isang larawan ni San Francisco Borgia o isang krus, opsyonal. Kailan at paano gagawin? Sa isang tahimik na sulok ng iyong tahanan, sa gabi, ayusin ang maliit na plato. Ilagay ang 3 kandila sa hugis at sulok, at sa gitna ay ilagay ang kakanin at isang baso ng malinis na tubig. Kung mayroon ka, ilagay ang larawan ni San Francisco Borgia o ang krus sa likod ng plato. Sindihan ang mga kandila at ilagay ang iyong mga kamay sa itaas ng plato nang hindi hinahawakan ang mga ito. Bumulong ng isang panalangin o intensyon tulad ng: San Francisco Borgia, mahal naming patron, gabayan mo ako sa aking paglalakbay. Bigyan mo ako ng karunungan na makita ang katotohanan at katatagan na talikuran ang mga tukso ng mundo. Naway ang aking kalooban ay manatiling malinis at matatag. Sa biyaya ng mga ninuno at sa liwanag ng langit, humihingi ako ng iyong patnubay. Pagkatapos, hayaan ang mga kandila na masunog. Ang kakanin at tubig ay maaaring ibahagi sa pamilya bilang tanda ng pagkakaisa at pagtanggap ng biyaya, o iwan sa isang malinis na lugar sa labas bilang alay sa mga espiritu. Ritual ng paghingi ng gabay sa mga panaginip, pagbukas ng pintuan sa kamalayan. Layunin upang magkaroon ng malinaw na panaginip na magbibigay ng sagot o direksyon sa mga mahahalagang tanong o pagsubok sa buhay. Mga kakailanganin: isang malinis na papel, panulat, isang maliit na unan na pwedeng hawakan, isang butil ng bawang para sa proteksyon. Kailan at paano gagawin? Bago matulog sa gabi ng Oktubre 10, isulat sa papel ang isang malinaw na tanong o problema na nais mong hingan ng kasagutan. Huwag masyadong maraming tanong.
Isang katanungan lamang ang nakatutok sa isang partikular na problema, i-fold ang papel ng 3 beses at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Hawakan ang maliit na unan o ang butil ng bawang sa iyong kamay. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ang iyong katanungan. Sa iyong isip sabihin, mga espiritu ng karunungan, mga gabay ng panaginip, bigyan ninyo ako ng liwanag. Ipakita ninyo sa akin ang sagot sa aking puso. Sa pamamagitan ng panaginip, naway makita ko ang katotohanan. Pagkatapos, pagkagising, kaagad isulat ang anumang naalala mo sa iyong panaginip, gaano man ito kaliit o kakaiba. Ang mga sagot ay maaaring hindi direkta, ngunit ang mga simbolo o pakiramdam ay magbibigay ng pahiwatig. Ingatan ang papel sa isang ligtas na lugar. Mga tradisyon sa pagkain. Sa araw na ito, ang paghahanda ng kakanin na gawa sa malagkit na bigas ay isang mahalagang tradisyon. Ang malagkit ay sumisimbolo sa pagkakaisa, katatagan at paghawak ng magandang kapalaran. Suman or bilo-bilo. Ang pagluluto at pagbabahagi ng suman o ginataang bilo-bilo ay pinaniniwalaang magdadala ng pagkakaisa at katamisan sa pamilya. Ang pagiging malagkit nito ay nagpapahiwatig ng pagkakabigkis ng pamilya at mga relasyon. Maaari ring maghanda ng lugaw na may luya bilang simpleng pagkain na sumasalamin sa pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa mga batayang pangangailangan ng buhay, tulad ng ginawa ni San Francisco Borgia. Ang pagiging mainit at nakapagpapagaling ng lugaw ay nagpapahiwatig ng paglilinis at pagpapagaling ng kalooban. Ngayon, dumako tayo sa mga pangunahing bawal sa araw na ito. Ang paglabag sa mga ito ay pinaniniwalaang magdadala ng kamalasan at pagsubok sa iyong buhay na maaaring magdulot ng seryosong epekto. Pues, mahigpit na bawal ang pag-aaway o paghaharap ng galit, mistikong dahilan at bunga. Ang Oktubre 10 ay araw ng paglilinis at pagbabago ng kalooban. Ang pagpapairal ng galit o pag-aaway ay sumisira sa harmoniya ng araw at nag-iimbitar ng negatibong enerhiya sa iyong tahanan at sa iyong sarili. Pinaniniwalaan na ang anumang galit o hindi pagkakaunawaan na nagsimula sa araw na ito ay lalalim at magtatagal, magdadala ng alitan at pagkakawatak-watak sa pamilya o sa mga relasyon. Ang mga maligno ay sinasabing naaakit sa mga lugar na may away, nagpapakapal ng dilim. Kung hindi may iwasan, maging ang maliliit na pagtatalo ay maaaring magbunga ng malalaking problema, pagkalugi sa negosyo o pagkasira ng mga plano sa hinaharap. Bawal magwalis sa gabi, lalo na sa labas ng bahay. Mistikong dahilan at bunga. Sa mga oras ng gabi, pinaniniwalaan na ang mga biyaya at swerte ay lumulutang sa hangin at pumapasok sa iyong tahanan. Ang pagwawalis sa gabi ay itinuturing na pagtataboy sa mga darating na biyaya. Lalong masama ang magwalis palabas ng bahay dahil para mo nang itinapon ang lahat ng good fortune na dapat sana ay pumasok. Sinasabing sa araw na ito, ang mga espiritu ng swerte ay mas aktibo sa pagbisita at ang pagwawalis ay parang pagsara ng pinto sa kanila. Ang paglabag sa bawal na ito ay maaaring magdulot ng biglaang pagkaubos ng pera, pagkabigo sa negosyo, o isang panahon ng kawalan ng swerte sa pangkalahatan. Bawal magpautang o mangutang ng anumang bagay, lalo na pera o matatalim na bagay. Mistikong dahilan at bunga. Ang pagpapautang ng pera sa araw na ito ay pinaniniwalaang maglilipat ng iyong swerte sa nagpautang at magbubukas ng butas sa iyong pinansyal na kapalaran. Sa kabilang banda, ang mangutang ay parang pagkuha ng obligasyon na mas mabigat kaysa sa inaakala. Kung ang ipapahiram ay matatalim na bagay tulad ng kutsilyo o gunting, pinaniniwalaan na ito ay magdudulot ng paghiwa o pagputol
sa magandang daloy ng enerhiya at kapalaran mo na maaaring humantong sa pagkawala ng relasyon o biglaang problema sa kalusugan. Mag-ingat sa mga transaksyon sa pera at palitan ng gamit sa araw na ito. Bawal magsugal o gumastos ng sobra-sobra. Mistikong dahilan at bunga. Bilang araw ng pagpapakumbaba at pagbabago, ang pagsugal o labis na paggastos ay nagpapakita ng pagiging hindi mapagpasalamat at kawalan ng pagpapahalaga sa mga pinaghirapan. Ito ay nagagalit sa mga espiritu ng kasaganahan. Pinaniniwalaan na ang anumang panalo sa sugal sa araw na ito ay may katumbas na malaking kapahamakan sa hinaharap at ang labis na paggastos ay magbubunga ng pagkalugi o biglaang pangangailangan sa pera. Ang pagsasayang ng yaman ay nagbibigay daan sa espiritu ng kahirapan. Bawal magputol ng puno o manakit ng hayop. Mistikong dahilan at bunga. Ang araw na ito ay may koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu. Ang pagputol ng puno, lalo na ang matatanda o ang pananakit ng hayop, ay pinaniniwalaang nagagalit sa mga diwata at engkanto na nakatira sa kalikasan. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng sakit, kamalasan o kahit na pagkawala ng mahal sa buhay. Ang mga espiritu ng kalikasan ay maghihiganti sa mga nananakit sa kanilang tirahan at nilalang. 6. Bawal manlait or manghusga ng ibang tao. Mistikong dahilan at bunga. Ang pagpapakumbaba ay sentral sa tema ng araw na ito. Ang panlalait o panghuhusga sa kapwa ay nagpapakita ng pagmamataas at kawalan ng paggalang sa pagkatao ng iba. Pinaniniwalaan na ang anumang negatibong salita na binitawan sa araw na ito ay babalik sa iyo ng mas malala na parang isang sumpa. Ito ay nagdadala ng masamang karma at naglalayo sa iyo sa mga biyaya. Mag-ingat sa iyong mga salita dahil ang bibig ay may kapangyarihang lumikha ng realidad. Bawal magdesisyon sa mga malalaking bagay nang walang pagninilay-nilay. Mistikong dahilan at bunga. Ang araw ng lihim na pagbabago ay nag-aanyaya sa atin sa malalim na pagninilay. Ang paggawa ng mga malalaking desisyon ng walang sapat na pag-iisip, lalo na kung ito ay may kinalaman sa paglipat ng bahay, pagpapalit ng trabaho, o pagpapakasal, ay pinaniniwala ang magdadala ng kapahamakan. Ang araw na ito ay nagbibigay ng mga pahiwatig, ngunit kung hindi ka maglalaan ng oras upang makinig sa iyong intuisyon at sa mga babala, ikaw ay maaaring magkamali. Ang pagiging padalos-dalos ay naglalayo sa iyo sa tamang gabay at maaaring humantong sa pagsisisi. 8. Bawal magtaboy o hindi pansinin ang pulubi o nagugutom. Mistikong dahilan at bunga. Sa diwa ng pagpapakumbaba at paglilingkod na ipinakita ni San Francisco Borgia, ang pagtaboy sa isang pulubi o pagbaliwala sa isang nangangailangan ay isang malaking kasalanan sa espiritual na pananaw. Pinaniniwalaan na ang mga taong nangangailangan ay maaaring mga sugo ng kapalaran o mga espiritu na nagtatago. Ang pagtanggi sa tulong ay parang pagtanggi sa sarili mong biyaya at maaaring magdulot ng paghihirap sa pinansyal o pagdami ng pagsubok. Ang pagbibigay ng tulong, gaano man kaliit, ay magbubukas ng pintuan sa masaganang biyaya. 9. Bawal magbiyahe ng malayo sa gabi ng walang proteksyon. Mistikong dahilan at bunga. Pinaniniwalaan na sa gabi ng Oktubre 10, ang mga masasamang espiritu o mga maligno ay mas aktibo, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang pagbiyahe ng malayo sa gabi ng walang agimat o walang taimtim na dasal para sa proteksyon ay naglalagay sa iyo sa panganib na makatagpo ng mga hindi ka nais-nais na nilalang. Maaari kang mawala, magkasakit, o makaranas ng iba't ibang kamalasan. Mahalagang maging maingat at kung hindi maiwasan ang pagbiyahe, humingi ng basbas
at magdala ng anting-anting. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa araw ng lihim na pagbabago, naway ang mga aral at babala na ating natutunan ay magsilbing gabay sa inyong mga buhay. Gamitin ang araw na ito hindi lamang bilang isang petsa sa kalendaryo, kundi bilang isang pagkakataon para sa malalim na pagninilay, paglilinis ng kalooban at paghahanda para sa masaganang kinabukasan. Ang bawat araw ay may dalang lihim at sa bawat lihim ay may kapangyarihang humubog sa ating kapalaran. Naway ang kapayapaan at karunungan ay manatili sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang paglalakbay sa mga hiwaga ng ating pamana. Hanggang sa muli, mag-ingat at manatiling konektado sa mga bulong ng nakaraan.